Good afternoon, Awakening people. Can we all stand? This afternoon, we're gonna worship God to the highest. We're gonna sing praises to Him. We will remember His goodness, His faithfulness, and His love for us. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah. We praise You to the highest, O God. We remember Your goodness. Oh. Thank You, Lord. Puri sa'yo. Dakila may likha, ganap ang kabutihan. Simula at katapusan, o ika'y kahanga-hanga, lumuluhod, nagpupuri. May bigay ng bawat buhay, biyayang kamangha-mangha. Sa iyong kapangyarihan, kalangit ay umaapaw, lumuluhod, nagpupuri. Kami lumulugod, lahat sumasamba, luwalhatiin ka, karapat dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka't banal, aming hari. Ikaw ang aming hari. Dakila may likha, ganap ang kabutihan. Simula at katapusan, o ika'y kahanga-hanga, lumuluhod, nagpupuri sa'yo. Kami lumulubog, lahat sumasamba, luwalhatiin ka, karapat dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka't banal, aming hari. Kami lumulubog, lahat sumasamba, luwalhatiin ka, karapat dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka't banal, aming hari. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Oh, ika'y banal, walang katulad. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, at bukas. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Oh, ika'y banal, walang katulad. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, at bukas. Minsan pawitin natin, ika'y banal. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Ika'y banal. Oh,
sumasamba, luwalhatiin ka, karapat dapat. Buong kalangitan, papuri walang hanggan, dakila ka't banal, aming hari. Kami lumulubog, lahat sumasamba, luwalhatiin ka, karapat dapat. Buong kalangitan, puri walang hanggan, dakila ka't banal, aming hari. Ikaw ang aming hari, noon, ngayon, at bukas. Panginoon, aming hari. Palakpakan natin at awitan ang ating Panginoon. Come on, sing with us. In every season, woo, you give me life. You shine through the darkness. You are my light. My day you defeated. You give me your life. You're taking my sorrow, my joy is in Christ. When I'm with you, when I'm with you, I come alive. My days full of color and dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you and yours are on me. Say, you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin be a measure. My sin be a measure. Your grace was the cure. If you are victorious, yeah, my future's secure. When I'm with you, I come alive. My days full of colors, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. Let's dance. When I'm with you, I come alive. My days full of colors, dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Come on, hands up. Hey. Come on, we're gonna sing this verse. We sing. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing. Come on, dance in right me. now. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Overflowing, your joy is Come on, church. overflowing in Here me. we go. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. We sing. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me.
among you here feel the love of God in this place? Hallelujah! Yung mas malakas, yun yung dito, nakaramdam ka talaga ng pagmamahal ni Lord. And if that's so, can we all sing right now? 1, 2, 3, sing! Overflowing. Amen. Come on, church, you're gonna do it louder. Overflowing, your joy is overflowing joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is We're gonna make it higher. in me. We're gonna make it higher. We're gonna say, Your joy is overflowing overflowing in me. joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is Come on, we're gonna do overflowing it in higher. me. Higher. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Hallelujah. Woo. We thank you, Lord, for your presence and for the joy you give to us right now. You deserve this praise. You deserve this worship, oh God. We are so glad that your presence fill this place right now. We continue to worship your name. Hallelujah. Come on, let's worship. miracles, wonders, secrets I can't contain. They unfold when I speak your name. I'm in awe of your greatness, oh God. All the lies, the fears and the doubts, oh, they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say your name, I see faith arising. When I say your name, my fears, they come crashing. When I say your name, you're throwing me in your embrace. All the lies, the fears and the doubts, oh, they melt away when I call on your name, Jesus. I'm no longer afraid, oh God. In worship I will recall your faithfulness through it all. When I say
You restore my soul. Lord, you hide me, and you call me yours, and you comfort. You restore my soul. Lord, you hide me, and you call me. One more time we sing. Lord, you comfort. You restore. You restore my soul. Lord, you hide. Lord, you hide me, and you call me. Oh, we speak His name. In Jesus' name, I see greater rising. In Jesus' name, my fears they come crashing. In Jesus' name, I'm drawn into your embrace. In Jesus' name, in Jesus' name, we know there is healing. In Jesus' name, we're no longer lacking. In Jesus' name, we're drawn into your embrace. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa ngalan mo, panatag ang puso ko. Sa ngalan mo, Jesus, may paghilom. Sa ngalan mo, Jesus, walang kulang. Sa yakap mo, panatag ang puso ko. Panatag ang puso namin, Panginoon. Dahil alam po namin na may kakapitan kami, Panginoon. Panatag ang puso namin, Panginoon, dahil alam namin na nasa inyo ang paghilom, pagmamahal at pagpapatawad. Purihin ang pangalan mo, itaas ka sa kataas-taasan. Sa iyo ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Come on. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing joy. Overflowing, your joy is overflowing in me. 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 Amen! Pakibati ang katabi habang umuupo. Say hi! Amen. Isa nga pong malakas na palakpak muli para sa ating Panginoon. And it's good to see you here. Again, everybody is welcome. We would like to welcome po ang lahat dito sa Awakening Church, your spiritual home.
And this afternoon po, today, 99 days na lang po before Christmas. Palakpakan natin ang Lord. Ayan. Sino dito narinig mo na sa wall mo nakita mo na si Jose Marichan? Ayan, narinig mo na yung whenever. Diba? Whenever. Hindi ko natutuloy. Anyway, excited na ang lahat dahil it's 99 days na lang before Christmas. Pero the good thing is lahat po tayo, nakarating tayo, no? Sa loob ng ilang months, 9 months, nakarating po tayo because of God's goodness and faithfulness. Palakpakan po natin ang Lord. Amen. So, ngayon po, hapon, ito po yung ating 5 p.m. service. Kanina po nagkaroon po tayo ng 2 p.m. worship gathering. So, still our time slots for worship gathering is 2 p.m. and 5 p.m. every Sunday. Also, meron din po tayong, kung meron po tayong worship service gathering, meron din pong worship gathering ang ating mga kids. Ito po yung tinatawag nating 812. Every Sundays, sa May Paho po, 10 a.m. At dito po sa Gozon, 2 p.m. So, ito pong 812 ay ini-encourage po namin yung bawat isa na tayo po ay dalin po natin yung ating mga kids, mga apo, kapitbahay. Ayan. So kanina, dyan po sa likod, merong isang bata na tawag dito, may mga grupo na nakaalitan niya. So lahat, yung iba doon may dalang mga kutsilyo. So imagine yung edad ng bata na humahawak na ng kutsilyo, nakikipag-riot. So itong 812 kids, talagang hindi po lahat ng batang yon may mga magulang. So tayo po, let's be part ng mission natin dito sa church na yung mga batang nasa labas nakikipag-riot, why not maging part po tayo ng mission na ito at dalhin po natin sila sa 812. So, nakikita ko po na yung mga batang yon, meron din po silang patutunguhan. So, gawin po natin yung part natin as mga disciples ng Panginoon. So, also, keep updated po sa ating Facebook page, yan, sa HPC Awakening. Ayan, so, at PH Awakening, at ph.awakening sa Facebook page. Keep updated po sa ating pong mga announcements. And dyan po, pinopost yung ating mga worship services kung gusto nyo pong balikan. So, this afternoon, as we give po, I would like to share this verse in Psalm 54, 6-7. So, ito po, pag binasa po natin yung buong Psalm 54, ito po ay sulat ni David nung time na siya po ay nagtatago dahil hinahanap siya ni King Saul para patayin. So, naiinggit sa kanya dahil siya na ipapalit na hari. So, sabi ni David dito, kusang loob akong maghahandog sa inyo, Panginoon. Pupurihin ko ang pangalan niyo dahil napakabuti ninyo. Iniligtas niyo ako sa lahat ng kahirapan at nakita kong natalo ang aking mga kaaway. So, tayo din po katulad po ni David, meron din po tayong mga problema, crisis na kinakaharap, merong kahirapan, pero still, katulad ni David, kaya pa rin pala nating mag-offer, maghandog para sa ating Panginoon. So, this afternoon po, as we give, talagang ma-remind po tayo na katulad ni David, dahil sa kabutihan, dahil sa pagpupuri at pasasalamat natin sa Lord, we will give our offering, our sacrifices to the Lord. So, tayo pong lahat ay yumuko, mag-pray, ating pong pagbibigay. Panginoon, maraming salamat sa hapon na ito as we give. Ikaw lang po talaga, Panginoon, din yung nagturo sa amin kung paano magbigay. At salamat po sa lahat ng provisions, Panginoon, na binigay mo po sa amin, Panginoon, sa buong taon ng 2023. Lord, ngayon pala nagpapasalamat na kami dahil
Dahil sa iyo, sa kabutihan mo, Panginoon, na nagdala sa amin until this month, Lord, salamat dahil nakita po namin kung paano ka kumilos, gumawa sa amin sa buong 2023, Panginoon. And we are looking forward, Panginoon, sa taong ito, Panginoon. At Lord, pagpalain po yung bawat isa. We pray, Lord, na itong pong ibibigay namin, Lord, ito po ang aming papupuri, pasasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon, sa aming mga buhay. We love you, Lord. We honor you and we praise you in Jesus' name. Amen and amen. Magandang hapon po mga taga-Awakening, isang malakas na palakpakan. Welcome sa inyong spiritual home, your dearest home, na nag-iisang awakening. Parang yung katabi mo, nag-iisa lang yan. Okay? Sabi ng ating napakagandang MC kanina, 99 days na lang, Pasko na. Para sa iba, good news yun. Para sa iba, gastos yun. Okay? But anyway, kala ko 9.9 Lazada yung finlash dyan kanina. So, check nyo yung mga cart nyo. Baka may hindi pa kayo na-check out. So anyway, dito sa Awakening, GV lang po tayo, ha? Good vibes and God vibes lang. Sabi mo nga sa katabi mo, GV lang.
Good vibes tayo rito. God vibes lang. Meron akong papakilala sa inyo ngayon. By the way, hindi ako ang magsispeak ngayon. Meron po akong isang in-invite na napakarunong, napakatalino, napaka-wise. Etong magsasalita po sa atin ngayong hapon, napakataas ng respeto, napakataas po ng paggalang ko sa taong ito. Dahil bukod sa kanyang posisyon, siya po ang National Director ng His Presence Church International. Bukod po sa kanyang galing magturo, napakagaling niya rin po talagang magbigay ng advice. In fact, netong mga nakaraan lang, meron tayong mga ginawang mga major decisions sa ating simbahan at isa po siya sa pinakakinonsulta ko po talaga. Kasi iba ang wisdom ng taong ito. Nag-preach na po siya kaninang 2 p.m. At ang topic niya kanina tungkol sa heart. Ngayon pong 5 p.m., iba po ang topic niya. Ako po madalas kung ano ang topic ko ng 2 p.m. and 5 p.m. magkaparehas lang. Iba po ang topic niya kaninang 2 p.m., iba rin po ang topic niya ngayong 5 p.m. Grabe, dalawa. Hindi ko kaya yon pastor. Dalawa. Kasi stick to one ako eh. Stick to one. Ito na, lumabas. Wala nang paligoy-ligoy pa. Tumayo po tayong lahat. Let us all welcome the National Director of HPC, Pastor Adet Cotitoy. Maraming salamat po. Okay, bago kayo umupo, pwede bang hawakan mo yung kamay ng katabi mo? Okay. Sabihin mo sa kanya, kapatid, kung kilala mo lang talaga ako, pagkatapos ng service ngayon, sagot kita sa Big Brew. Ayan na, nangako ka ha. Anyway, ako po ay namamangha sa ginagawa ng Panginoon sa Awakening Church, of course, sa pangunguna ng inyong pastor. At hindi po madali ang nangyayaring kaganapan sa inyo, pero I do believe it's none other than the work of God through the life of your pastor and all the primary leaders. So, saludo po ko sa inyo. Grabe po ang inyong church awakening. Salamat po sa Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Let's come to the Lord in prayer. Lord, I pray, mahayag sa bawat isa sa amin ang kalagayan ng aming puso upang sa gayon, sa pamamagitan ng pagtuturo ng iyong salita, magkakaroon kami ng malusog na puso. Ito po ang mangyari nawa sa bawat isa po sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. You can take your seat. Oy. Kanina pong 2:00 ay nagturo po ko tungkol sa puso, especially problems of the heart. Pagkatapos po, habang ako'y nagpapahinga doon po sa lounge, ay naniniwala ako na God impressed in my heart to give a different teaching ngayong 5:00, unang-una, for the benefit of the primary leaders. Okay? Kasi love ko rin kayo kung paanong love kayo ng inyong pastor. So, ibig ko at nais ko na yung mga primary leaders at lahat ng cell leaders at lahat ng team leaders ay makareceive ng maximum teaching specifically about the heart sa pamamagitan ng inyong lingkod. And since iba po ang audience natin ngayong second service, ay kung gusto nyong malaman kung anong pinag-usapan natin kanina, kindly ask your cell leader.
So, pag-usapan po natin ngayong hapon, healthy heart, heal thy heart. Mapapansin po ninyo, yung salitang healthy at heal thy heart, ang pinagkaiba lang nila, spacing. Pero they have the same exact numbers of letters, at pag pinagdugtong mo yung second part, ay pareho sila ng kahulugan. Okay? So, siguro itatanong natin, meron bang correlation ang puso at ang utak, ang isip? Okay? Sa Bible, Old Testament hanggang New Testament, the word heart is used more than 100 times. 1,000 times, I think. So, ang mapapansin po ninyo, tuwing binabanggit ang salitang heart, interchangeably, ginagamit po yung salitang mind. I believe, ang puso ng tao ay dinisenyo ng Diyos na merong kakayahang mag-isip. For example, kanina po ay ginamit ko to by way of introduction. For us, he thinks in his heart. Sorry. Yan. For us, he thinks in his heart, so is he. Eat and drink, he says to you, but his heart is not with you. Ang verse po na yan ay tumatalakay hindi po sa hospitality, but on hypocrisy. Ito po ay tumutukoy sa isang tao na nag-aanyayang halika, kumain tayo, pero ang totoo, ayaw niya naman talaga. Ini-invite ka lang niya, pero ayaw kanyang pumunta. Pero ang gusto kong mapansin natin dito ay yung correlation, yung connection between the word thinks and heart. Bakit hindi sinabi, for us he thinks in his mind? I believe the human heart ay merong kapasidad na mag-isip based on this verse. And para mas lalo tayong makumbinse, in the New Testament, Matthew chapter 9 verse 4, ito ang sabi, but Jesus, knowing their thoughts, said. So nababasa ng Panginoong Jesus ang laman ng isip ng mga tao nung kanilang panahon. In other words, ang Panginoong Jesus ay hindi lang basta tao, kasi wala naman taong nakakabasa ng iniisip ng ibang tao. Meron ba? Wala. So itong verse na to ay nagsasabi that Jesus is more than a man. In fact, He is God in human form. Why? Kasi nababasa niya ang isip ng mga tao. And notice yung kanyang question. Why do you think evil in your hearts? Bakit hindi sinabing, bakit nag-iisip kayo ng masama sa isip nyo? In other words, ang ating mga isip o ang ating mga puso ay may kakayahang mag-isip ng mabuti o ng masama. Another verse, Jesus said to him, you shall love the Lord your God. Alam naman nating lahat, tuwing ang salitang love ay nababanggit o naririnig natin, automatic, alam natin, usaping puso yan. Tama po ba? Pero tingnan nyo ang sabi ng Panginoon dito, you shall love the Lord your God with all your heart. Naintindihan natin yon. With all your soul. Paano mo gagawin yon? And with all your mind. Mga dalaga,
May nanligaw na ba sa inyo at ang sabi niya, alam mo, I love you with all my mind. Meron bang ganon? Pastor Cyrene, ganun ba nag-propose si Pastor Jomel? Hindi, di ba? Usually, pag may nagpo-propose, ang sinasabi ay, I love you with all of my heart. Pero ito ang sabi ng Panginoong Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong mong pag-iisip. Huwag niyo pong iisipin na magkakahiwalay yung puso, kaluluwa, at saka isip. Hindi po. Isa lang po yan. Itong tatlong to ay interconnected and interrelated. In fact, pag pinag-aralan ninyo ang puso ng isang tao, you will realize na ang puso ng tao ay binubuo ng tatlong bahagi. Ano yon? Ang puso ng tao ay may kakayahang mag-isip. Gaya ng mga talata na aking pinakita sa inyo. Pangalawa, ang puso ng tao ay may kakayahang makaramdam. Feelings, emotions. And thirdly, ang puso ng tao ay may kakayahang magpasya o gumawa ng desisyon. At ang tatlong ito ay hindi magkakahiwalay. Magkakasama yan. Kasi bago mo gawin ang isang bagay, dapat naunawaan mo muna kasi unang-una, nalaman mo. Tama ba? Mahirap gawin yung hindi mo naintindihan kasi in the first place, hindi mo alam. Pero pag alam mo, dahil naunawaan mo, gagawin mo. Comprehension, understanding, and then application. So, kaya ko po binabanggit ang correlation at ang connection ng heart and mind kasi kayo po ay nasa series about belief. Ang focus po ng inyong series is all about the mind. And last week, if you will remember, nag-share po sa inyo ang inyong pastor ng 3 M. Ano yung 3 M? Mahal, mahalaga, minamahal. Grabe yun, natandaan niya. Magkita tayo mamaya, may bibigyan ko sa iyo. Anyway, palakpakan natin yung kapatid na yun. Mahal, mahalaga, minamahal. Grabe, 3 M. So, dahil yan po ang inyong series, ay minarapat ko po na sundan po yan. Kaya lang, instead of using the mind, I will be using the heart. Okay? So, alam ba ninyo na ang puso ng tao ay super amazing? Why? Ayon sa siyensya, ang puso ng isang average na tao ay tumitibok 100,000 times a day. So kung ikaw ay may asawa o nagmamahal ka at sinasabi mong ikaw ang tinitibok ng aking puso, tapos sasabihan ka lang niya, I love you 3 times a day, sinungaling siya. Dapat 100,000. Kasi yun ang number ng bilang ng tibok ng puso. So paggising pa lang sa umaga, I love you. Pagmulat ng mata, I love you. Pagbangon sa higaan, I love you. Bilangan mo hanggang 100,000 kung talagang mahal ka niyan. Kidding aside, amazing po talaga at wonderful ang disenyo ng ating mga puso. Hindi lang yan. Ang ating mga puso ay bumubomba ng 2,000 galon ng dugo na dumadaloy 60,000 miles. Ganun kalayo ang biyahe ng daloy ng dugo sa ating buong katawan na binubomba ng ating puso, pero hindi naman siya umaalis. Pero ang amazing dito, ang layo ng biyahe.
na dumadaloy sa ating mga ugat, capillaries, and veins, or arteries, capillaries, and veins. On an average lifetime, ang inyong puso ay titibok 2.5 billion times. Grabe. At ito ay bobomba ng 1,000,000 bariles ng dugo. Dami niyan. Gaano karami ang 1,000,000 bariles ng dugo? Kaya niyang punuin ang 3 supertanker. Pero, ang eksaktong bilang lang ng dugo ng isang tao sa kanyang katawan, 6 quarts lang. Na nagsisirculate through the cardiovascular system 3 times per minute. Kaya ko po binabanggit yan sapagkat napakahalaga po ng ating mga puso. Kaya lang ito malungkot. Ang number 1 killer disease sa ating panahon ngayon ay heart attack. Heart disease. That's why ngayong hapon, gusto kong pag-usapan natin gaano kalusog ang puso mo. Hindi po ako doktor at wala akong balak magdoktor. Ako po ay isang pastor, pero I do believe, gamit ang salita ng Panginoon, pwede nating ma-diagnose kung ang puso mo ngayon ay healthy. At kung hindi healthy yan, hingi tayo sa Panginoon, mananalangin tayo na pagalingin ng Panginoon ang ating mga puso. So ano ba ang ating verse? Proverbs 4:23. From the New King James Version. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issue of life. Notice, on this translation, bigyan ko ng pansin yung salitang spring. Ano ang spring sa Tagalog? Hindi po yan yung ganon. Okay? Pag sinabing spring, ito po ay bahagi ng tubig, parang yung nasa TikTok, magbigay ng anyong tubig. Ano binigay? Kanal. Ano pa? Mineral. Pambira, saan natutunan ng mga bata yun? Anyong tubig, mineral water. So, ang spring po ay isang anyong tubig. At para maintindihan ninyo, sa Palestina, parte ng Israel ngayon, nung kanilang panahon, napakahirap po kumuha ng tubig. Kasi disyerto yon. At nung panahon na yon, pag ikaw ay merong balon, o kaya meron kang bukal sa tabi ng bahay mo, babantayan mo yun. Kasi yung source of water na meron ka, ang magiging source ng buhay ng iyong mga alagang hayop, mga pananim, at ng inyong buong pamilya. In other words, pag may nagtangkang maglason sa iyong balon o spring, todas kayong lahat. Unang mamamatay ang mga hayop, mamamatay ang mga tanim na halaman, and it's just a matter of time, patay kayong lahat. Ganun kahalaga yung spring. Bukal. Doon dumadaloy. So ibig sabihin, ang puso ng tao ay inihahalin tulad sa isang bukal. Ang tanong, anong dumadaloy sa puso mo ngayon? Sa ibang translation, sa NIV, the same verse, ang sabi rito,
above all else. Kasi kanina sa New King James, wala yung above all else. In other words, sa lahat ng bagay na pagtutuunan natin ng pansin, ang uunahin nating bibigyan ng pansin ay ang ating mga puso. So, kung ganyan kahalaga ang aking puso, at ang aking puso ay may kakayahang mag-isip, makaramdam, at gumawa ng desisyon, ano ibig sabihin nito? Gusto ko po yang ipaliwanag sa ganitong paraan. Una, your heart is the essence of your identity. Ibig sabihin, sa Biblia, ang salitang heart na nabanggit ko kanina ay ginamit mahigit 1,000 beses. At ito ay tumutukoy sa totoong ikaw. If you will remember, in Matthew chapter 15, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga kausap, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Ibig sabihin, kung gusto mong malaman ang nilalaman ng puso ng isang tao, pakinggan mo yung sinasabi niya. Okay? One time, meron pong isang lalaki, Christian siya, na may bagong bili na painting. At dahil napakaganda ng painting, gusto niyang isabit sa wall. Nung panahon na yon na nabili niya yung painting, meron siyang inaalagaan na cell member. Bago pa lang sa Panginoon. So, hawak yung painting ng kanyang alaga at itong pastor na to ay may hawak na martilyo tsaka concrete nail. So, nung makita yung isang pader, nagsimula siyang magpako. Napukpok niya yung kamay niya. At may narinig yung may hawak ng painting na hindi niya inaasahang marinig. Nung mapukpok ng pastor yung kanyang daliri, ang sabi ng pastor, puto kutsinto. Napansin nyo, ang isang tao, pag ginulat nyo, ano lumalabas sa bibig? Ay! Bahala na kayo mag-isip kung ano ilalabas. Pag nadapa at nasaktan, minsan nagmumura. In other words, totoo po yung sinabi ng Panginoong Jesus, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So when the Bible says, guard your heart, ang tinutukoy dyan ay yung totoong ikaw, ang representante ng iyong tunay na pagkatao ay nire-represent ng iyong puso. Parang nagkamali ng typing to. Actually, yan po ay, madalas ang tinitingnan natin ay ang panlabas na anyo. Kasi nag-automatic po yung iPad ko. So, ano po yan? Madalas, ang tinitingnan natin ay ang panlabas na anyo. Why? Kasi ang sabi po ng 1 Samuel 16:7, but the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. For the Lord does not see as man sees, for man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So ang Diyos, pag sinukat niya ang isang tao, hindi niya sinusukat yung vital statistics. 36, 26, 36 ka ba? Hindi yun. Hindi niya sinusukat yung height.
6'5" ka ba? Hindi niya tinitingnan yung kulay ng balat. Ang tinitingnan niya, puso. Pero tayong tao, ang naturalesa natin, pag sinukat natin ang isang tao, ang sukatan agad natin, panglabas. Pero ang tunay na sukatan ay ang puso. So, ano ibig kong makita natin? When we say, above all else, guard your heart, ibig sabihin, your heart is the essence of your identity. That is your core. That is who you are. Pangalawa, your heart should be your top priority. Nung sinabi ng Proverbs 4:23 NIV, above all else. So ibig sabihin, kung dito, imagine ninyo, may mga nakalatag akong mga bagay, marami sila, dapat ang nasa pinakaibabaw nito, yung pinakamahalaga. So when the Bible says, above all else, ibig sabihin, kung may unahin tayo sa buhay na to, unahin natin ang kalusugan ng ating mga puso. Kung ang heart attack ang number 1 killer disease sa ating panahon ngayon, wisdom tells us we should take care of our heart. Alagaan natin siya. Why? Because your heart should be your top priority. What else? Your heart gives life to your team. Again, sa New King James Version, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Ibig sabihin, ako bilang pastor sa North Caloocan, ang buhay ng aming team nakasalalay din sa akin. I'm not saying 100%, but what I'm saying is, yung health ng team leader, maapektuhan yung kanyang team members. So, ibig sabihin, dahil ang ating puso, diyan bumubukal ang lahat ng issue ng buhay, it goes to say to every leader, watch your heart with all diligence, for out of it flows or springs the issue of life. I believe the example of the leader determines the experience of the followers. That is from John Maxwell. So, kung anong nakikita sa mga nangunguna, yun ang ating susundan. At tayong mga tatay, tuwang-tuwa tayo pag yung mga anak natin, lalo na pag lalaki, uy, kamukha ni Pastor Adet. Ba, syempre, pag kamukha yan ng kapitbahay ko, edi away na to. At may kasabihan tayo, like father, like son, like mother, like daughter. Why? Kasi pride o kasiyahan ng magulang, lalo na ng mga lolo. Pag sinasabing, kamukha mo si Olan. Why? Kasi pride yun ng mga lolo. Lolo na rin po ako. Alam nyo, may bad experience ako dyan eh. One time, naglalakad po ako sa mall, SM Fairview. Wala namang ibang naglalakad. Maya-maya may sumitsit sa bandang kanan, sa gili, sa Ledgi. Gedli. Sabi nung nasa Gedli, Piolo, hindi ko pinansin. Hindi ko pinansin. Diretso ako lakad. Habang papalayo ko sa kanila, lalong lumakas. Piolo. Siyempre, hindi na ako nakapagpigil. Huminto ako. Tapos sabi ko, ako ba ang tinatawag nyo? Opo, lolo. Ay,
Hindi pala piolo, lolo. Piololo. Anyway, your heart gives life to your team. Kaya ang sino mang team leader, kung meron kang pagbubutihin, aayusin at babantayan mo ang iyong puso. Pangapat, your heart is under constant attack. Ano ibig sabihin yan? Kung meron mang tatargetin ng demonyo sa iyo, uunahin niya yung puso mo. Again, pag sinabi kong puso, kasama to. Okay? Kasama yung mga choices mo. Hindi ko sinasabing ito lang, yung emosyon mo lang, no. The heart has the capacity to think, to feel, and to make choices. Therefore, kung meron mang uunahin si Satanas, bago niya masira ang buhay mo, aatakihin niya muna yung puso mo. Actually, yan ang strategy na ginawa niya kay Adan at Eva. You can read that in 2 Corinthians chapter 11, verse 1 onwards. Ano ba ang ibig sabihin ng bantayan? Bantayan mo. Guard your heart. Above all else, guard your heart. Let me suggest to you kung paano natin babantayan o ano ba ibig sabihin ng bantayan. To guard means to protect against danger or loss by being vigilant and taking defensive measures. So pag sinabi pa lang bantayan ang puso, ibig sabihin, kumbaga sa basketball, dapat hindi makaka-score yung kalaban mo. Magaling kang magbantay. O kaya naman, pag may nakaambang panganib, o kaya ay may mawawala sa'yo, magaling ka sa depensa. Yun ang ibig sabihin ng bantayan. Another, to guard means to watch over and control passage or access. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, lahat ng halos impormasyon na gusto mong malaman, nasa dulo lang ng iyong daliri. I mean, punta ka lang sa isang computer shop, o kung meron kang smartphone at merong Wi-Fi, pwede ka nang pumasok kahit anong site, hahanapin mo na lang. Ang problema, bagamat merong advantages ang modern technology, meron ding disadvantages. And I believe ang isa sa mga disadvantages ay wrong information. Ewan ko kung nakakapanood kayo ng reel na, alam niyo ba na ang ganitong pagkain na hindi mo dapat kinakain sapagkat ito'y magkukos sa iyo ng ganito, ganyan? Reel. Mamaya may lalabas na naman na, alam mo na dapat kinakain mo to para maging healthy ang katawan mo. Hindi mo na malaman kung alin ang totoo. Minapanood ako, sabi niya, hindi natin kailangan ng gatas kasi ang gatas ay wala namang calcium at hindi nagpapatibay ng buto. Tapos meron lalabas na reel. Kinukontra naman yun. So anong papaniwalaan mo? So ibig nitong sabihin, to guard means salain mo ang mga pumapasok sa isip at puso mo. Pag ang pinapasok mo dyan ay basura, natural. Basura din ang ilalabas mo. And number 3, to guard means to prevent an opponent from scoring or playing effectively. So dito po sa ating pinag-aaralan ngayong hapon, ay tinitingnan natin ang aral ng salita ng Diyos tungkol sa isang malusog na puso. At ang sabi sa atin ng salita ng Diyos, above all else, guard your heart,
for from it flows the issues of life. So ang question ngayon ay, how to cultivate a healthy heart? Alam nyo, pag gusto mong healthy ka, dapat may gagawin ka. Tawag po natin dito, habits. Okay? Ano ba ang habits? Ito yung maliliit na mga karakter sa pelikulang The Lord of the Rings. Habits. At loading yung iba. Okay, anyway. Habit. Mga gawi. And gusto ko pong i-propose sa inyo. Pag ito gagawin natin consistently, regularly, at ikukumit natin ang ating mga sarili, gagarantiyahan ko po kayo, magiging malusog ang inyong puso. Taas nga ang kamay ng gustong malusog ang kanilang puso. Okay, salamat sa iba. Sino ang ayaw ang malusog ang puso? Sino ang walang paninindigan? Okay, anyway, how to cultivate a healthy heart. Number 1, the discipline of reflection. Ano ba yung reflection? Para maintindihan natin yan, sabi ng Marcos 1:35. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maari siyang manalangin mag-isa. Pinili ko po ang Gospel according to Mark kasi kung may pelikulang Fast and Furious nila Vin Diesel, at ang pelikula na yun ay patungkol sa mabibilis na pagmamaneho ng mga sasakyan, tama? Kaya nga Fast and Furious. Ang tinuturing po na Fast and Furious Gospel is the Gospel according to Mark. Pag binasa nyo ang Mark, wala nang tala ng saling lahi. Trabaho agad. At ang mapapansin nyo, pag pinag-aralan nyo ang Gospel of Mark, merong isang salita dyan na paulit-ulit na ginamit ng maraming beses. At alam nyo kung anong salita yon? Immediately. Bilangin nyo sa inyong mga Bible, ilang beses ginamit ni Mark ang salitang immediately. Magugulat kayo kasi ang daming beses. Anyway, itong gusto kong makita natin. Sa dami ng ganap ni Jesus, meron siyang panahon for reflection. Kasi alam ng Panginoong Jesus na yung demands ng ministry, hindi mauubos yan. At para protektahan ang kanyang puso at sarili, meron po siyang discipline of reflection. At dito makikita natin, madaling araw pa'y tulog ka pa. Si Jesus bumangon na, gumising ka! Oh, yung by translation. Hindi, binago ko lang. Ibig kong sabihin, merong habit si Jesus, consistent, sa kanya, madaling araw, siguro yun ang body clock niya. Hindi ko alam kung yung ba ang tamang body clock. Pero ang gusto kong makita natin dito, naglalaan siya intentionally for reflection. Ano yung reflection? Dito makikita natin, mag-isa lang siya sa isang lugar para manalangin mag-isa. Siguro pwede kong isama dyan, kung tayo gagawa nito, ito yung ating devotional time. Alam nyo ba na ang devotion, ang pinaka-basic sa Christian discipline, pero pinakamahirap? Why? Kasi meron tayong tendency na yung mga demands ng ministry hanggat maaari gusto nating tapusin. Wag.
dapat intentionally para maging malusog ang ating mga puso, meron tayong tinatawag na discipline of reflection. It is our time of reading the Word of God with prayer alone for a specific time kay Jesus, madaling araw. Kung ang inyong body clock ay panggabi, di gawin nyo sa gabi. Ako po, pagka malapit ng gumabi, kumbaga sa cellphone, nalolobat na ako. Ang peak ko po, alas 4 ng madaling araw. Gising na po ako niyan kahit gaano ko ka-late matulog sa gabi. Kasi yun ang body clock ko. Ngayon, kung ang body clock nyo ay iba, then well and good. What is important, kung gusto nating magkaroon ng malusog na puso, then by all means, let us have the discipline of reflection. That's first letter R. Pangalawa, the discipline of rest. Again, from the Gospel of Mark, chapter 6, 30 and 31. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at tinuro. In short, sa ministry, requirement ang reporting. Reporting yan. Oh Lord, okay na, yung inutos mo sa amin, ginawa namin. At ito ang aming mga tinuro. Pero tingnan ninyo yung sumunod. Subalit, napakaraming taong dumarating at umaalis. At hindi na nila makuhang kumain. Oy, sad naman. Siguro kung yung pastor ay driven ng ministry, siguro sasabihin niya, saka na tayo kumain. Ministry muna. Wrong. Ang ministry laging nandyan. Hindi yan mawawala. In fact, nung maraming tao ang lumalapit sa kanila, hindi sinabi ni Jesus, tirahin pa natin to, tapusin natin. Hindi ganon. Anong sabi niya? Magpahinga muna tayo sandali. Why? Kasi hindi na kayo kumakain. At sa verse 31, ang sabi ng Panginoon, tutuloy ko sa 31, magpunta tayo sa isang lugar na kung saan maaari tayo makapagsarilinan at upang makapagpahinga kayo ng konti. Rest. Pag tinignan ninyo ang Genesis account, Genesis chapter 1 and chapter 2, sabi ng Bible, ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos. Ilang araw? 6. Okay? At sa ika-6 na araw, pagkatapos likhain ang tao, ang sabi ng Diyos, eto yung job description nyo. Bantayan nyo ang hardin, magpakarami kayo, and so forth and so on. Binigay yung job description. Pero pagdating na ika-7 araw, hindi sinabi ng Diyos, okay, Adan, trabaho na. No. Ang ginawa niya, ang sabi ng Bible, at ang Diyos ay nagpahinga sa ika-7 araw. Hindi ibig sabihin napagod ang Diyos. Ang ibig lang sabihin niyan, tinapos na ng Diyos ang kanyang work of creation. At ang trabaho niyo ngayon is to sustain His works of creation. Meron po nagsabi, kung ang unang nilikha ng Diyos ay si Eva, bago lalangin ang lahat, hindi pa tapos hanggang ngayon, lalangin ang mundo. Kasi pag sinabi daw ng Diyos, let there be light. Lord, dito natin ilagay yung ilaw para medyo maganda. Let there be ilaw sa umaga at sa gabi. Lord, parang mas maganda, dito natin gawin yan. Joke yun, kayo naman, no?
Ay, buti na lang, huling nilikha ang babae. Pero alam nyo, ako po, I've been married for the last 37 years. Aminin ko sa inyo, hanggang ngayon, hindi ko pa kilala yung asawa ko. Ewan ko si Pastor Jomel kung kilala niya na si Pastora Cyril. Alam niyo mga mister, bakit nahihirapan tayong kilalanin si Mrs.? Kasi nung nilikha sila ng Diyos, tulog tayo. Uy, hindi mo talaga maintindihan. Di ba? At mga mister, may mga mister ba rito? Okay, mga mister. Okay, very good. Okay, pag wala pa kayo asawa, hindi pa kayo mister ha. Mga mister, makinig kayo. Alam mong nasa tamang babae ka na. Mga mister, alam mong nasa tamang babae ka na kasi lagi kang mali. At ang lahat ng mga may asawang lalaki magsasabi ng, ayaw. Anyway, let's go back to this. Nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, hindi dahil napagod siya. Siya ay nag-iiwan ng pattern. Kay Adan at kay Eva. Okay, Adam and Eve, the work of creation is done. Itong inyong job description, bago nyo gawin ang inyong trabaho, magpahinga muna kayo. Ano ibig sabihin? Ang rhythm ng buhay ay pahinga muna bago trabaho. Binaliktad natin ngayon. Ano yun? Trabaho muna bago pahinga. Eh ang disenyo ni Lord, pahinga muna bago trabaho. Parang pendulum. Rest, work. Rest, work. Rest, work. Ibig sabihin, bago mo gawin ang iyong trabaho, nagpahinga ka muna. Hindi ka magpapahinga dahil tapos na yung trabaho mo. Hindi yun. Ito pa ang problema. Yung klase ng trabaho natin, halos wala na tayong pahinga. Parang work, 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 rest. Work, 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 rest. Work, 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 rest in peace. Patay ka pag di ka nagpahinga. Dapat rest, work. Rest, work. Yun ang rhythm. At kaya po marami ang mga na-stress, nababurnout, nakalimutan magpahinga eh. Napansin nyo, pag pagod kayo, ang hirap huminga? Tama ba? Parang hinahabol mo yung hininga mo. Kasi po, ang definition ko ng pahinga, ganito. Lord, pahingi ng iyong hininga. Pahinga. Kailan ka huli nagpahinga? Alam nyo ba, kapag tayo ay nakikita-kita rito tuwing araw ng linggo, ito po ang araw ng ating pahinga. So batiin mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, you may now rest in peace. Hindi naman ibig sabihin, madeds na. Ibig lang sabihin nun, nasa tama kang lugar, therefore, nakakapagpahinga tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen! Pangatlo, I'm almost done. So ano yung una? Reflection. Pangalawa, rest. Pangatlo, recreation. Ano ba yung recreation? Meron pong malaking kaibahan ang amusement sa recreation. Nung ako po ay nagpunta sa Hong Kong, excited ako sa Disneyland. Ang daming amusement. Kaya napagod ako. Ang habang lakarin mula sa unahang gate
labas ka sa dulo. Habang inaantay mo yung paputok. Sabi ko, grabe pala ito. Akala ko marirest ako dito. Lalo ako napagod, tapos magastos pa. Ganon din nung nagpunta ako ng Japan, nagpunta ako ng Universal Studios. Ang daming amusement. Iba po ang amusement sa recreation. Pag sinabi nating recreation, it involves any activity that gives us the opportunity to express our creativity. Halimbawa, pagod ka. Dapat meron kang hobby for recreation. Halimbawa, sa mga babae, ganchilyo, painting. Ako po, ang aking recreation, mag-alaga po ng pangarerang kalapate. Yun po, recreation ko. Kanina, pagdating ko po, nabanggit sa akin ni Pastor Jomel, siyang tutugtog sa drum. Ako iniisip ko, Pastor Jomel, correct me if I'm wrong. Dahil na-miss mo siya kasi that's one way of your recreation. Pag sinabi natin recreation, meron kang ginagawang mabubungang activity na na-energize ka. Okay lang magkaroon ng hobby. Meron po akong primary leader, pag siya ay napapagod, pupunta lang siya sa Tom's World, maglalaro lang siya roon, parang bata. Si Joey. Yung asawa ko, pag napagod, by the way, ang pangalan po talaga ng asawa ko, Jessie. Pero nagpalit na po siya ng pangalan. Karen. Kasi siya po ay Kalad Karen. Gusto laging bumabiyahe. So pag yan napagod, sasabihin niyan, parang gusto kong pumunta ng Baguio. Tara! Parang gusto kong kumain ng bulalo sa Tagaytay. Tara! Siyempre, mahal ko siya, asawa ko siya. Di ba? At yun ang kanyang recreation. So sa kanya, biyahe-biyahe, ako pag-aalaga ng kalapate. Magkaiba kami, pero nagkakasundo kami. Ang ibig kong sabihin, sa dami ng ganap natin sa buhay, pag wala kang recreation, maaga kang mababurnout at nai-stress ng mai-stress paulit-ulit. So if I were you, find a hobby that is fruitful and recreate yourself. Pangapat, etong gusto ko. The discipline of relationships. Lagi ko pong sinasabi, ang buhay ay tungkol sa relationship. Una sa Diyos, pangalawa sa ating kapwa. In fact, ang tawag ko sa relationship is the immune system of the church. The stronger the immune system, the better the relationship. In other words, community is not a luxury, it is a necessity of life. Ibig sabihin, walang sino mang tao na nagtagumpay ng siya lang mag-isa. Hindi pwedeng sabihin ng kahit sino, hindi ko kayo kailangan. Kailangan po natin ang isa't isa. Ang tawag po natin dyan, community. Kaya nga meron kayong cell groups at meron kayong mga cell leader. That is your community. Pero, may paalala po ang salita ng Diyos. Piliin nyo yung taong makakasama nyo. Kasi may mga tao po, ewan ko alam nyo na to, pero nabanggit na marahil sa inyo ni Pastor Mar, may mga tao talaga, padas. Alam niyo yung padas? Padala ni Satanas sa buhay nyo. Padas. Para sirain yung buhay nyo. At dapat alam mo yun. Pag alam mo na, yung taong yun, dadalhin ka sa kalokohan, dadalhin ka sa kasalanan, dadalhin ka sa paggawa ng mali, abay, huwag mo na samahan. Ma-stress ka lang. Ano sabi ng Bible? Ayan ha. Huwag kayong paloloko. Kanino?
ang masasamang kasama ay nakakasira ng GMRC. Ay, hindi nyo alam yung GMRC? Good manners and right conduct. Nung high school po ako, may subject kaming ganyan. At ngayon po, meron isang congressman, gusto niya ibalik yung GMRC. Why? Kasi sad to say, karamihan ng mga kabataan ngayon, wala nang manners. At ewan ko kung napanood ninyo yung riot sa Nabota, sa Tangos. May ginulpi sila, napango eh. Hindi nyo nakuha. Ang lugar ng pinangyarihan ng gulpihan, Tangos, Nabotas. Napango yung ginulpi nila. Kayo naman oh. Ay. Paano mag-usap ang mga pango? Pangungusap. Di ba? Sorry sa mga ano. Anyway. Piliin nyo ang kasama nyo. At gusto ko pong sabihin sa inyo, kung first time ka ngayon, o kaya naman ay baguhan ka pa lang dito sa Awakening, gusto ko pong sabihin sa inyo, kayo po ay nasa tamang lugar, hindi po perpekto mga tao ang kasama nyo, pero dadaling ka nila sa tama! Hindi ganyan dadali sa kalokohan. Di ba nangako yan kanina, dadaling ka niya saan? Sa Big Bro pagkatapos ito. Di ba? So, malapit na po ako matapos. Meron lang po akong babala. Iwasan ang mga taong mapanghi. Pastor, ano yan? Ito. Iwasan ang mga taong mapanghi. Mapanghimasok. Mapanghiganti. Mapanghingi. Mapanghimagsik. Mapanghiram. So pag ang kasama mo mapanghi, layuan mo na. Dahil malamang, papanghi ka rin. Amoy mo mga katabi mo, mapanghi ba yan? Hindi, amoy Big Bro yan. Anyway, in closing, tapusin ko na po. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Very quickly. Run from temptations that capture young people. Ibig sabihin, merong specific na tukso na nakatutok lang sa mga kabataan. Ano yon? Sexual temptation. Actually, ang tawag ko po dyan, malandisis. Yan po ang isa sa mga sakit na tumatama sa maraming kabataan. Malandisis. Okay? So sabi rito, always do the right thing. Be faithful, loving, and easy to get along with. Worship with people whose hearts are pure. Based on this verse, as I close, ano po ang ating dapat gawin when it comes to making our hearts healthy? Very quickly. Una, takbo. Sabi rito, run. Wala pong ibang solusyon sa tukso ng laman maliban tumakbo. Huwag ka na magpilosopo, babalik ako, wala nang damit. Pakinig kayo. If you think you cannot fall into sexual temptation, you are godlier than David, wiser than Solomon, and stronger than Samson. Therefore, kung gusto nating malusog ang ating mga puso, may gagawin tayo. Ano yun? Takbo! Kung alam mo na mapapahamak ka, takbo! Kung alam mo na magkakasala ka, takbo! Pero dapat, hindi lang takbo. Dapat meron ding tutok. Ano yun? Always do the right thing. Ano yung right thing? Be faithful, loving, and easy to get along with. Takbo,
tutok. At pangatlo, tropa. Worship with people whose hearts are pure. And I believe, kaya ka dinala ng Panginoon dito, kasi maaring nakita mo sa kaibigan mo o nag-invite sa iyo, hindi siya perpekto, pero nakita mo yung kanyang pagsamba sa Panginoon at yan ay refleksyon ng isang dalisay na puso. Amen? Gusto ba natin ng malusog na puso? I can't hear you. Gusto ba natin ng malusog na puso? Then gawin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, above all else, guard your heart, for out of it flows the issues of life. Tayo po tayong lahat. Let's come to the Lord in prayer. Kakantahin ulit natin yon. Ha? Yung Tagalog kanina? Okay. Okay, bago po tayo manalangin, let's worship the Lord sa isang awiting Tagalog na marahil ay alam po nating lahat. At ang awitin na to ay nagsasabi, kilala mo ako, Panginoon, wala akong malilihim sa iyo. At totoo naman po yun. Sige. Ito po ang ating response song sa aral po na ating natanggap ngayong hapon. At ang panalangin ko po ay magministeryo sa ating mga puso ang awiting ito. Puso ko iyong sinisiyasat, buhay ko iyong alam, ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nababatid. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak mo ngang nalalaman. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking
naman, Panginoon, wala kaming may tatago, wala kaming maililihim sa iyo. Lahat ng aming ginagawa, whether in public and most especially in private, alam mo po, Panginoon. Kung kaya ngayong hapon, o dakilang Diyos, kung ang aming puso ay naliligaw ng landas, ituwid mo po kami, Panginoon. Kung ang aming mga puso ay narumihan, linisin niyo po ang aming puso ngayong hapon. At kasabay ng pagtutuwid at paglilinis mo ng aming mga puso, bigyan mo kami ng matinding kagustuhan na simula sa araw na ito ay disiplinahin ang aming mga sarili upang magkaroon kami ng malusog na puso. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng disiplina ng recreation. Na sa aming paggising sa araw-araw, ikaw ang unahin, una sa lahat. Hindi aming smartphones, hindi aming computers, hindi ang aming laptops, bagamat sila ay importante. Pero mas mahalaga ka sa mga iyon, Panginoon. Panginoon, napapagod po kami. Ang iba sa amin o marami sa amin, mula Lunes hanggang Sabado, ay nagtatrabaho para kumita ng pera. At pwedeng isipin namin, hindi na lang ako pupunta ng church pag linggo kasi pagod na ako. Kung ganyan po ang kaisipan nyo, gusto ko pong ituwid yan. Kaya po tayo nagpaparito tuwing araw ng linggo, alas 5 ng hapon, sapagkat ito po ang itinakdang araw ng atin pong pahinga. Dito po sa ating pahinga sa presensya ng Panginoon, nakakatanggap po tayo ng panibagong kalakasan upang pagpasok natin sa paaralan bukas, pagpasok sa mga pagawaan, pagpasok sa ating mga pinapasukang trabaho, taglay-taglay natin ang kalakasan na galing sa Panginoon. Ang iba sa inyo, kaya kayo naboboryong sa buhay nyo, wala kasi kayong recreation. I would suggest, start rediscovering yourself and find a recreational hobby. Yung fruitful, hindi damaging. And you will discover and you will experience, nagkakaroon ka ng panibagong kasiglahan because of this fruitful recreational hobbies. And finally, you need to be connected to the right kind of people. Not perfect people. At gusto kong ulitin yung sinabi ko kanina. Pasalamatan mo ang Diyos na mayroong nag-invite sa'yo dito sa Awakening. Ibig lang sabihin niyan, love ka ng kaibigan mo at gusto niya magtropa kayo, sabay kayong sasamba sa Panginoon. Tandaan po natin yan. At siguro kung may mga tropa tayo na nilalayo tayo sa Panginoon, let's just pray for them and let us not engage sa kanilang mga maling gawain. Awakening, napakalaki ng inyong potential to make a difference. Una, dito sa Caloocan. And who knows, tomorrow, it's Asia and the rest of the world. Kung kaya, Panginoon, sa hapong ito, amin pong itinitiwala sa iyo si Pastor Jomel at si Pastora Zyrene at si Olan at ang buong primary leaders ng Awakening, lahat ng team leaders at ministry heads. Lord, I pray, tulungan mo po sila, especially si Pastor Jomel. Bantayan ang kanyang puso, above all else, dahil siya ang nagbibigay ng buhay, just like a spring
He gives life to the whole awakening. Ikaw naman talaga ang totoong pinagmumulan ng aming buhay. But the heart of a leader is very crucial to the success and significance of this ministry. Kung kaya, Panginoon, sa hapong ito, lukuban mo po ng kakaibang karunungan ang Pastor Jomel at ang Pastora Cyrene. And I bless them, Lord God, spirit, soul, and body, and the rest of the team ng Awakening. Lord, we worship you, we adore you, we give you the highest praise, we give you the adoration, we give you the thanksgiving, we give you all the glory, for you alone is worthy of all these things. Chorus, chorus. One more, chorus. Mamaya na yung joyful song. Let us rejoice in the presence of the Lord. In every season, you gave me life. You shine through the darkness. You are my light. My death you defeated. You gave me your life. You taken my sorrow. My joy is in Christ. When I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. Say, you give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. My sin beyond measure, your grace was the cure. And you are victorious, yeah. My future secure. When I'm with you, when I'm with you, I come alive. My days full of colors, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. When I'm with you, I come alive. My days full of colors, dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. Awakening Church, are you ready to sing this line? Come on, sing with us. 1, 2, 3, sing. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Come on, we're gonna do it louder. We do it louder, we say. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing. We're gonna do it with a jump right now. We're gonna jump. We sing overflowing, we jump. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Overflowing, your joy is overflowing in me. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go. Here we go.